Magandang araw muli sa inyong mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay, panunood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa isyu ng bansa at isyu ng ating lipunan. Pag-uusapan natin sa videong ito itong pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky dito sa ating bansa at nakipag-meeting ito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And actually supposed to be is magmi-meet itong dalawang president, itong si BBM at itong si Zelensky sa Singapore noong nakaraang linggo. But hindi na sila nag-abot doon dahil umuwi na itong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa ating bansa. And sinundan na lang siya ni Zelensky noong linggo. Dumating itong si Zelensky dito sa Pilipinas. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi napag-usapan natin ito doon sa ating previous video, doon sa mga nakalipas na buwan, itong war or sigalot na nangyayari dyan sa Ukraine. And itong president kasi ng Ukraine is napaka-controversial na president. And actually, hindi na pala president itong si Zelensky kasi mag-e-election sana sa kailang bansa, but because of war, ay na-postpone yun and hindi na siya sinusuportahan ng mga mamamayan doon kasi gusto na nila maghalbat. Wala silang magagawa kasi nga may sigalot doon and hindi pa pwedeng mag-election doon sa Ukraine. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi itong Ukrainian president sa sinasabi natin is napaka-controversial na president kasi doon sa ating previous video na pag-usapan natin na itong si Zelensky is hawak ito ng West at hawak ito ng nitong NATO at itong Amerika. At bakit ito pupunta dito sa ating bansa ay ano po yan, national security po yan ng ating bansa at national threat din po yan yung itong pagpupunta-punta niya dito at pagkakipagkiibigan dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Now, ano daw yung pinunta ni Zelensky dito sa Pilipinas? Ayon sa balita is humingi ito ng tulong dito sa sa ating mahal na president na kung saan is magpapadala ng ng mga mental health professional doon sa kanilang bansa para siguro magbigay ng advice or yung mga psychologist is kakausapin yung mga sundalo na kung saan is bugbog na sa war. Okay, so mag-background check din muna tayo. Bakit ba nagkakaroon ng war dyan sa Ukraine? Kasi gusto rin natin dito ma-educate. Kaya ginawa natin itong videong ito mga kapolitika kasi gusto rin natin ma-educate yung mga Pilipino na kung saan nung pumunta yung Ukrainian president dito sa ating bansa is marami po ang pumuri na sinasabi nila na napaka-humble daw na president kasi parang naka-polo shirt lang itong si Zelensky and ang sinasabi nila is matapang daw itong si Zelensky kasi pinagtanggol niya daw yung territory niya dito sa Russia. Unknowingly, marami talaga sa mga Pilipino ang hindi pa talaga alam kung bakit nagkakaroon ng gulo dyan sa Ukraine. At napag-usapan natin ito doon sa ating previous video na kung saan is dapat talaga ma-educate itong mga Pilipino. Okay, at mag-background check lang muna tayo dito bakit nagkaroon ng sigalot dyan. So unang-una, itong sigalot dyan sa Ukraine is matagal na sana itong natapos kung itong si Zelensky is nagkaroon sana ng paninindigan, sariling paninindigan para sa kanyang bansa para ipagtanggol na huwag silang sumali dito sa girian ng West at Russia. But ang gusto kasi ng Russia din, actually na topic na ito ni Professor Carlos doon sa isang interview. Ang sabi dito kasi itong Ukraine is may mga culture yan, madikit itong bansang ito, Russia at Ukraine. But yung Ukraine is nagpagamit siya dito sa West. So ang gusto lang naman sana ni Russia dito is magkaroon ng kasunduan. Ready na po yung kasulatan, yung treaty, yung peace treaty na kung saan magpipirma itong si Zelensky na wag umanib dito sa NATO. Kasi once may kasabihan kasi itong NATO is kung sino sa mga membro nila yung may kalaban na bansa is kalaban na rin nila. Okay, so pagtutulungan ng mga bansang NATO yung maging kalaban ng isa sa mga bansa nila, for example itong Ukraine. So kung magkakalaban yung Ukraine at Russia at yung Ukraine is miyembro ng NATO, sasama po yung NATO na
laban dito sa Russia. So yun po ang ano doon, ang ikinababahala ni Putin, at yun ang ayaw niya mangyari, na lumaki yung sigalot. So handa na yung treaty na pipirmahan na sana ni Zelensky, and here comes dumating itong West, itong mga miyembro ng European Union, yung mga bansa dito sa Europe na no, wag kang pumirma, susuplayan ka namin ng mga panggwera, and nagpadala na nga din doon ng mga trainer itong France. Kaya ngayon is naghahanda na naman itong si Russia, meron nang nuclear drill itong Russia para dito sa lumalalang tensyon, and magpapadala naman ng billions of dollars itong US. So ang tendency po niyan is mag-i-escalate. Now itong si Zelensky is pupunta dito sa ating bansa. Ano ba ang sadya nitong taong ito? Bakit pupunta ito kay Bongbong Marcos? And alam naman natin na na itong si Bongbong Marcos is isa rin sa mga nagpapadala at lumuluhod dito sa West. And kasi ang point talaga ito, ang bottom line is hindi imposibleng mangyari yung nangyari dito sa Ukraine. Kumbaga nag-usap-usap na itong dalawang leader na ito, kasi ang sinasabi dito ni Zelensky is magiging aral daw na dapat ipagtanggol natin yung teritoryo. Yun ang narrative nila, kasi ang pinapalabas dito sa media dito sa Ukraine is inaagaw daw ng Russia yung Ukraine. Hindi po inaagaw ng Russia yung Ukraine. Sa katunayan nga, napakalawak po ng lupain ng Ukraine, ng Russia. So bakit aagawin ng Russia yung Ukraine if napakalawak at sufficient yung mga natural resources ng Russia? Hindi po yun ang usapin dito sa nangyayaring sigalot sa Ukraine. Ang gusto natin ipunto dito at gusto nating maunawaan dito sa ating video is ito pong Russia, ayaw niya yung Ukraine na sumanib dito sa NATO kasi lalaki po ang tensyon. Yun lang naman ang gusto ni Russia. Wala na po. Ayaw po ni Russia na angkin itong Ukraine na bansa niya. Hindi po ganun ang gusto ni Putin. Ang gusto lang ni Putin is magkaroon ng kasunduan itong Ukraine na maging independent siya na bansa, kasi ang kinababahala ito ni Putin is baka gamitin itong Ukraine i-weaponize against him. Ngayon pa nga lang, yun ang ginagawa. How much more kung maging miyembro ng NATO itong Ukraine. So yun po ang bottom line doon, mga kapolitika, at gusto nating educate. At ito naman, on the other hand, si Bongbong Marcos is nagpapadala din dito sa sulsul ng West, and pinapalala itong tension dyan sa West Philippine Sea, and actually pupunta na naman itong si Bongbong Marcos dito sa Switzerland para daw dumalo doon sa peace summit para pag-usapan daw yung peace agreement dito sa Russia. But ang audacity dito, mga kapolitika, is hindi po invited yung Russia. So sila lang yung mag-usap-usap ng mga treaty, at sinasabing mga tao dito sa Pilipinas, ng mga Pinoy na walang alam, ang sinasabi nila is tutulungan daw, malaki daw yung once daw mag-end yung war dyan sa Ukraine. Naku po, napakaraming mga Pilipino talaga ang nabobola at naluloko nitong mga mababangong salita ng mga politikong ito. Hindi pa po matatapos yung war dyan sa Ukraine unless itong si Zelensky is hindi na magpapadikta at wag nang tumanggap ng mga armas mula sa West. Yun po ang maging ending ng ng war dyan. Hindi po tayo aasa na mag-end hanggat itong si Zelensky is nagpapagamit dito sa West, at itong si Bongbong Marcos is the same path din, the same narrative yung kanyang tinatahak dito kay Zelensky. So yun po, gusto lang natin itong gawa ng video kasi marami sa mga Pinoy ang walang kaalam-alam na yung kung ano yung napapanood nila dito sa media, na itong si Putin salbahe, itong si Putin is marami ng napaslang dyan sa Ukraine. Hindi nyo po kasi alam yung yung buong istorya, bakit nagkakaroon ng gulo dyan sa sa Ukraine. So dapat ang mga Pinoy is gumising na dito sa ginagawa ng West, dito sa mga bansang kanilang pwedeng gamitin i-proxy sa digmaan. Okay, so yun lamang mga kapolitika ang ating opinion, at ang ating gusto lang kasi natin bigyan ng linaw din at i-clarify sa mamamayang Pilipino, especially doon sa mga walang alam, na tigilan na po natin ang pagsuporta dito sa mga geopolitical
conflict ng ibang bansa. Maging independent po tayo at manindigan tayo na ayaw natin sa mga ganitong pangyayari. So yun lamang mga kapolitika, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.